Po, debut ni Miss Analing, abay mukhang na-cancel. Ano nga ba ang tunay na dahilan? At ano nga ba ang mga isyong ito? Panoorin natin. Hindi pa na tayo tuloy guys, kila tag dito, sa birthday ni Analing kasi guys, imumove daw ito ng 18. Yan. Isa sa mga malapit na kaibigan ni Mr. Joban David officials ang nag-post at nag-live kung saan sa papunta na sana sila sa birthday ni Miss Analing. Kaso nga lang, kung bakit hindi tuloy ang debut ni Analing, siguro tingnan niyo na lang sa ID ni Joban sa niya. Tsaka tingnan niyo na lang kung may mga updates si Joban dun sa kanyang page. kinumpirma ni Keeper na isa sa mga vlogger and friend ni Joban na kinansela na nga ito pong debut na magaganap sana dito kay Miss Analing dahil may mga certain reason kung bakit po nila ginawa yan. And according to Mr. Keeper, sa atin naman is abot natin yan, unawa yan. Talagang sa ganyan may pagkakataon talagang pwedeng mangyari na mga ganong senaryo. Kaya hindi rin talaga kumbaga, yung mga ganong sistema is nararanasan naman siguro ng ng mga ilang tao dito sa mundong Pilipinas. Ayon po sa kanya, ito po ay mamumove this coming November 18. So, next week. Pero bago yan, nag-post din si Analing 2 days ago na nagpapasalamat siya kay Joban dahil sa napakaganda pong susuotin niyang damit sa debut nito at nagpapasalamat din siya. Ito po yung post niya kay Ate Sherwina dahil hindi niyo po ako sinukuan at marami na rin po kayong sakripisyo sa akin mula nang napunta po ako sa inyo. Mahal ko po kayo Ate Sherwina at Papa Joban. At kasabay nga nito, ngayong araw ay nag-post naman si Joban David sa kanyang pong Facebook page at humihingi po siya ng paumanhin para po dahil na-move nga po yung debut ni Miss Analing. At kasabay nito ay patungo na rin sana si Dindo Karaig dito po sa nasabing event kasi sabi niya sa kanyang My Day, preparing, see you later Analing. So ibig sabihin handang-handa na sana si Dindo. Pero sa isa pang post ni Joban ay pinakita niya dito na meron silang combo ng mga magki-cater sana ng kanilang food. Pinakancel niya yung food pero at sabi niya ipakain na lang daw sa mga staff and ipastyro na lang. So may mga bagay kasi na parang inilabas si Mr. Joban David official matapos siyang mag-isa sa sarili niyang mantika nung nagsalita siya patungkol sa mga bagay na hindi niya na po tatanggap or hindi po siya tatanggap ng any gift coming from the fans of Analing. Panoorin natin ito. Tatanggapin yung mga gift. Ayoko na ayan yung magiging sandata nyo sa akin bandang huli. Hindi po ako sa nagmamalaki, hindi po ako sa nagyayabang, iniingatan ko lang po yung sarili ko. Tingnan mo nga, ayan pa lang nga, hindi pa milyon yan ha. 11K pa lang yan, 10K yata something, 3K. Hindi pa milyon yan. Eh paano kung milyon na? Sira na. Oh, kaya hanggat maaari, titigilan ko na yan. Sa live video ni Joban, inamin niya na meron po talaga mga fans and followers si Analing na nagpapadala po ng pera at ng goods, mga gift para sa kanya pero nakakatikim po siya ng mga panunumbat at isa ito sa mga tinaturong dahilan kung bakit hindi na po siya tatanggap ng any gift or any donation na manggagaling po sa fans. Yun po yung isa sa mga nakikita nating dahilan at kasabay nito, nagsalita pa siya. Ako guys, kaya pa namin. Andiyan naman kayo bilang supporters, di ba? Kaya nga supporters. Pag walang-wala na kami, mga mami, baka pwede nyo po kami padalahan ni Analing. O magsasabi kami, or mag-PM kami. Di ba? Hindi yung puta, okay naman, kumikita pa naman kahit pa paano. Sunggab na sunggab. Sinabi ni Joban na kung gugustuhin niya or kung meron man siyang kinakailangan or manghihingi siya sa mga fans, ay siya po mismo ang mag-a-ask dito. Pero never po siya manghihingi or never siyang hihingi ng tulong sa mga fans dahil nga po sa mga ganitong klase ng issue na kung saan nababasa niya po sa GC na parang sinusumbatan siya kapag hindi nagugustuhan ng mga fans yung sinasabi ni Joban sa kanyang Facebook live ay kung ano-anong masasakit na salita ang ibinibigay sa kanya. Kaya naman natuto na itong si Joban. Kaya isa po yan sa mga reason kung bakit nag-decide na po talaga siya na never na siyang tatanggap ng any gift. Ito pa, sinabi niya dito at pinakita niya yung combo niya with Mr. Dindo Karaig na parang may nag-donate po ng pera pero ito po yung kanyang desisyon. Let's watch this. Hindi ako gano'n. May nagbibigay sa akin. Tunay lang, seryoso. Ayan, nakachat ko si Dindo kanina.
Ayan. Ano ba sabi ko rito? Nag-chat nga siya sa akin. Oo. Ayan, oh. Ayan, oh. Sabi niya sa akin, oh. Paano ba? Oh, ayan, oh. Ayan, oh. Pakita ko sa inyo. Ayan, oh. Ang ilan niya, di na nakikita. Ayan, oh. 5K Annalyn sa akin, Kuya Jab. Bigay ko sa bukas, oh. Diba? Ayan, oh. 5K daw, may 5K, oh. Di na po ako tatanggap. Sagot ko sa kanya dito, hindi na ako tumatanggap ng pera, Utol. Sensya na, Utol. Balik mo na lang yan sa nagbigay. Yan, hindi kami tumatanggap ng pera simula na madami na ako naririnig. Diba? Hindi na po kami tumatanggap. Tinanggihan ni Joban ang ilan sa mga pera na ibinibigay nga or parang donation or gift for Annalyn dahil nakita natin na sobrang nasaktan si Mr. Joban David Official or Mr. si Kuya Joban sa mga naririnig niyang mga panunumbat, no, mula po sa mga fans. Pero syempre maintindihan natin na parang tao lang din naman pong si Joban at nasasaktan, kaya nga lang medyo hindi po naging maganda kung paano niya i-deliver yung statement niya, kaya ang dami po nang babash talaga sa kanya. Panoorin pa natin to. Tanggap ng pera. Pasensya na po. Pati mga damit na issue, diba? Ihirap kasi ng gano'n, yung kumalabit lang ako ng tao, lahat na sapol. Di naman sa nagmamalaki, di sa nagyayabang. Mahirap pala yung gano'n, tanggap ka ng tanggap, at muli pa nagkakasira-sira. Susumbat na. Ito marahil lang isa sa pinaka mabigat na dahilan kung bakit po binitin nitong si Joban ang kanya pong pa-debut para kay Miss Annalyn. Kahit alam natin na lahat ay preparado na, lahat ay nag-aantay na, lahat ay excited na to watch yung live, no? Kasi naiintindihan naman ng ilang mga fans na gusto talaga ni Mr. Joban na parang ito po yung siya lang po yung parang magbibideo or magla-live para po i-broadcast kung ano man yung nagaganap sa kanila. Ito pa, binayuhan niya rin si Mr. Dindo Karaig patungkol sa mga taong nagbibigay dito. Panoorin natin. Kaya nga pinapayuhan ko lagi yan si Dindo eh. Sabi ko, Dindo, huwag ka masyadong tumanggap ng tumanggap. Ako, Diyos ko po. Ay, matigas ang ulo. Sinabihan niya si Dindo Karaig na maghinay-hinay sa pagtanggap ng ilang mga gift na nanggaling po sa fans. Pero alam niyo po kung ano pong problema, kasi wala naman po talagang masama sa pagbibigay ng gift or pagtanggap ng ilang mga regalo mula sa mga fans. Ang mali lang kasi itong si Joban, si Dindo, si Annalyn, or if I'm not mistaken, kasama kasi sila sa GC ng mga fan. So dahil dito nakikita nila yung mga conversation at parang direkta silang nakakausap ng mga fans po nila, na bagay na nagbigay sila ng linya, no, para talagang personal silang masaktan sa mga sasabihin po ng mga fans sa kanila. Kasi kung talagang if you are one of the parang ikaw yung tinitingala nila, talagang asahan mo na konting kibot yan, talagang may sasabihin sa'yo yan, kasi parang binigyan niya nila ng access yung mga fans po nila na makapasok sa buhay nila Kasi yung ibang mga influencer na mga sikat na influencer, never pong sumama sa mga GC ng mga fan yan. Kasi, ano yun kumbaga parang binibigyan mo sila ng chance na kung ano yung gusto nilang sabihin sa'yo ay makakarating sa'yo. Dapat po, mas maging maingat sila doon. May mga chances din kasi na sumasama sila sa mga GC, tapos umaakyat sila sa mga live. So, dahil po dito, yung feeling po ng mga nitong mga bashers ngayon na dating talagang sumusuporta, pag-aari na talaga nila itong si Joban, si Annalyn, maging si Dindo. Kaya po yun yung nagkakaroon po ng problema. Syempre itong si Joban, dahil nga he's only human, sabi nga niya, tao lang siya at nasasaktan sa mga ganitong bagay, pinapatulan niya yung mga bashers. So yun po yung ilan sa mga nakikita kong dahilan. Pero as of now, wala pa naman pong inilalabas na any statement itong si Joban patungkol sa issue kung bakit hindi natuloy ito pong debut ni Annalyn. Sana lang maging maayos to, kasi kung talagang gusto niya talaga at nagmamalasakit siya kay Annalyn, hindi siya papaapekto sa mga bashers. At kung talagang gusto niya na iparanas kay Annalyn yung magandang debut, hindi niya po papakinggan kung ano man yung mga negative things na sinasabi towards him. Prove them wrong. Well, kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mo kalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe, at i-follow mo na rin ang aking Facebook page, DarEdsTV. And also, I have my TikTok account, which is DarEdsTV. Pwede nyo rin po akong i-follow doon. Thank you for watching, guys. God bless everyone!